Welcome to Miss Kali Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Simpleng mag-asawa lang kami ni Carla. Nagkakilala kami sa probinsya nila noong sinama ko ng mga kaibigan ko para magtrabaho doon. Meron silang maliit na tindahan kung saan ako umuutang at binabayaran ko kapag araw ng sweldo. Ganun kami nag-umpisang magkakilala. Ako nga pala si John Noah. Noah ang tawag sa akin ng mga nakakilala sa akin. High school graduate lamang ako. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil na rin sa kahirapan. Gusto ko sanang ipagpatuloy ang pag-aaral, kaya ako nagbalak mag-ipon para pangtustos sa pag-aaral ko. Pareho kami ng kapalaran ni Carla. Hindi na siya nag-college para mapag-aral naman nila ang mga kapatid niya. Dahil na rin sa araw-araw na magkausap kami, ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Naging magkasintahan kami. Nabuntis ko siya at nagsama kami. Masaya ang naging pagsasama namin. Sa probinsya na nila kami nanirahan at nagkaroon naman kami ng pagkakakitaan. Kumuha kami ng hulugan ni tricycle. At siya naman ay nagtayo ng maliit din na tindahan. Maganda ang naging kita namin at nakaipon kami kahit kaunti. Ngunit, hindi talaga pala palaging maayos. May dumating na pagsubok sa amin na kung saan naubos namin ang aming ipon at naibenta rin namin ang aming tricycle. Doon na kami nagpasya ni Carla na lumuwas ng Maynila. Inalok ako ng aking tito na magtrabaho sa kumpanya nila sa monumento at pinatirapan niya kami sa bahay niya sa Montalban. Medyo malayo ang inuuwian ko noon at mahal ang pamasahe, kaya bumili kami ng lumang bike para magamit ko. Naiiwan lang si Carla sa bahay, kasama ang anak namin. Medyo boring daw kapag wala ako, dahil wala siyang nakakausap. Kaya nagpasya ulit kami na magtayo ng maliit na tindahan. Para naman sa ganun, ay meron siyang mapaglilibangan. At dahil din doon, marami siyang nakilala. Mga nagiging suki niya sa tindahan. Isa na dito ang unanong si Nano. Mabait si Nano. Nagtitinda siya ng gulay sa bangketa. Nung minsan na wala akong pasok, ay nakakwentuhan ko to. Malakas siyang kumita dahil marami na siyang suki sa palengke. Sa kanya na rin umu-order ang asawa ko ng mga lulutuin na gulay. At kahit mga isda at karne, ay napapakisuyuan niya to. Kalapit bahay lang kasi namin to at nag-iisa lang sa bahay niya. Kilalang kilala si Nano sa lugar namin dahil mabait at pala kaibigan. Naging malapit sa pamilya namin si Nano. Lagi siyang tumatambay sa tindahan ng asawa ko. At laging nakikipaglaro sa anak namin. Kaya kahit papaano ay may nakakausap na ang asawa ko. Mahilig pa tong magdala ng kanyang mga luto. Kaya madalas ay kasabay rin namin siyang kumain sa hapunan. Pinagkatiwalaan na namin siya kaya kahit anong oras ay pwede siyang pumasok sa bahay namin. Madalas pa nga ay siya ang taya kapag nagiinom kaming tatlo sa bahay. At minsan ay nakakatulog na siya sa amin dahil na rin sa kalasingan.
Nagkaroon ako ng magandang offer sa pinapasukan kong trabaho. Dahil daw sa kasipagan ko, ay gusto nila akong pag-aralin. Para naman daw magkaroon ako ng magandang pwesto sa kumpanya. After office, ang pasok kaya walang magiging problema sa oras. Sinabi ko to kay Carla at pumayag naman siya. Pagkakataon ko na raw to para makapag-college. Ngunit dahil malayo ang inuuwian ko, ay napagpasya namin na sa office na lang muna ako tutuloy. Meron naman kaming barracks na pwede kong tulugan at pahig naman ang aking boss. Magiging lingguhan na lang ang aking uwi at alam kong ayaw ni Carla ang ganun. Ngunit napilitan na lamang siyang pumayag. Sa umpisa ay nahihirapan kami ni Carla. Sanay kasi kami na magkatabi sa gabi. Dahil nga bata pa kami, ay pareho kaming sabik at ngayon lang kami magkakahiwalay sa pagtulog. Kaya naman palagi kaming nagkakausap sa phone at nagpapalitan ng mga pilyang usapan. Sexy at maganda si Carla. Lalo na nung nanganak siya ay lalong gumanda ang hubog ng katawan niya. Mapagkakamalan mo pa nga ni dalaga kung hindi mo siya kilala at unang beses mo pa lang siyang nakita. Sabado ng gabi, nang dumating ako sa bahay namin. Lumipas na ang isang linggong pasok ko sa eskwelahan. Nadatnan ko si Carla na nagluluto. Narinig niya ang pagpasok ko, kaya agad itong lumapit sa akin at hinagkan ako sa labi. Nasasabik na kami sa isa't isa. Pagkaluto ay agad kaming kumain at pagkatapos ay naligo agad si Carla. At ako naman ay nagligpit ng pinagkainan namin. Ang anak naman namin ay nakatulog na at hindi na nakakain pa ng hapunan. Pagkatapos kong magligpit ay pinuntahan ko na sa banyo si Carla. Hindi pa ito tapos maligo. Kinatok ko to at sinabihan na sabay na kaming maligo. Binuksan niya ang pinto at napagmasdan ko ang tinatagong ganda ng asawa ko. Nilapitan ko siya at hinalikan. Sabik na ako kay Carla. At ramdam na ramdam ko rin ang pananabik ng asawa ko sa akin. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Agad naming pinunan ang pangangailangan ng isa't isa. Halos panawan ng ulirad si Carla sa tindi ng gigil ko sa kanya. Lalo na nang maisandal ko siya sa pader. Saksi ang banyong yun kung paano mamuti ang mga mata ng misis ko. Halos inabot din kami ng 1 oras sa pagpapakasasa. Mabuti na nga lamang at hindi nagising ang anak namin. Kaya naabot namin ang dapat para makontento kami pareho. Hindi naman ako nababahala na mabuntis siya dahil maingat pa rin kami. Napag-usapan namin na kapag maganda na ang kita namin ay tsaka na namin babalakin na magka-baby ulit. Tinuloy na namin ang paliligo. Pagkatapos ay muli naming pinagbigyan ng isa't isa sa kwarto. Pinawi namin ang 1 linggo na hindi kami nagkita. Para kaming bagong kasal. Maraming beses pa naming tinugunan ang uhaw namin. At masayang-masaya kami nung gabing yun. Pagkatapos namin ay nagkwentuhan muna kami. Hindi kami natulog. Kinuwento ko sa kanya kung ano ang nangyari sa pag-aaral ko ng 1 linggo. At siya naman ay kung ano ang ginawa niya sa bahay ng 1 linggo. Meron siyang naikwento sa akin.
Nangyari ng Huwebes ng gabi. Ito yung araw na nagkausap kami sa phone. Pagkatapos daw kasi naming mag-usap, ay napagpasyahan niya na maligo. Malapit na raw siyang matapos nang biglang may kumatok. Binilisan raw niya ang paliligo. Nakatabis lang daw siya ng tuwalya. Pagbukas niya ng pinto, ay nakita niya si Nano na maraming dalang gulay. Pinapasok niya raw to at kinuha niya agad ang mga dala. Saan galing ang mga to? Ang dami mong dalang gulay. Mga parinda ko yan. Bakit mo binibigay sa amin? Tanong ng asawa ko. Nanalo ko ng malaki sa sugal. Imbis na perang ibabalato ko, yung mga paninda kong gulay na lang. Inilagay ni Carla ang mga gulay sa refrigerator na pinahiram din sa amin ni Nano. At dahil marami ang dalang gulay ni Nano, ay inayos muna ni Carla ang pagkakalagay nito, kaya natagalan siya. Pagkatapos, ay bumalik kung nasaan si Nano. Nakita niya raw si Nano na parang hindi mapakali at parang kinakabahan. Nagpaalam daw ito na uuwi na. Tsaka lang naalala ni Carla na nakatapis nga lang pala siya at walang suot na panloob. Yumuko pa naman daw siya nung inaayos niya yung mga gulay. At dahil unano nga si Nano, ay marahil nakita nito ang hindi dapat. Kaya daw siguro parang kinakabahan at sa tingin daw niya ay sobrang natakam si Nano. Nagbihis agad daw siya ngunit parang nakaramdam na naman daw siya ng excitement kaya tumawag siya sa akin ulit. Naalala ko yun. Kaya pala tumawag ka na naman sa akin. Wika ko. Hindi ko kasi malaman kung bakit bigla akong nakaramdam ng excitement nun. Kaya tinawagin ulit kita. Ibig bang sabihin nun, nagustuhan mo na nakitaan ka ni Nano? Hindi ko alam. Pero nadala ka nun, di ba? Magagalit ka ba kung, yun nga, hindi ko naman sinasadya yun eh. Napaisip ako. Niyakap ko si Carla. Huwag ka nang mag-alala. Alam ko naman na hindi mo sinasadya. Siguro nagkataon lang na wala ako kaya walang makapawi ng nararamdaman mong uhaw bilang babae. At nagkataon lang na nakitaan ka ni Nano. Paano na yun? Nakita na niya. Nag-isip ulit ako bago sumagot. Hindi rin naman sinasadya ni Nano yun. Lalaki din siya at normal lang siguro na mapatingin siya sa isang maganda at masarap na tanawin. Mabait naman sa atin si Nano eh. Kahit hindi niya tayo kaano-ano, di ba? Kaya lang, parang nahihiya akong humarap sa kanya. Baka pag nakita niya ako, nai-imagine na niya. Nagkita na ba kayo ulit buhat nung nangyari? Hindi pa nga. Hindi na nga siya pumunta buhat nun. Siguro nahihiya na rin sa'yo. Alam niya siguro na alam mo. Ano bang gagawin natin? Kakausapin ba natin siya tungkol doon? Huwag na. Lalo lang yun mapapahiya eh. Kunyari na lang walang nangyari. Pumayag si Carla sa sinabi ko at natulog na kami. Kinabukasan ay naging abala ako sa pag-aayos sa bahay. Naglinis ako at nagkumpuni ng mga sirang gamit. Naging abala ako maghapon. Nanibago ako kasi madalas tumatambay si Nano sa bahay at nakikipagkwentuhan sa amin. Pero hindi siya nagpakita nung araw na yun. Siguro nga ay nahihiya dahil sa nangyari. Napag-usapan ulit namin to ni Carla. Kaya sinabi ko sa kanya na kalimutan na talaga ang nangyari dahil mukhang malaki ang naging epekto noon kay Nano. Sinabi ko rin sa kanya na kapag nakita niya to, ay siya na ang unang bumati. Pumayag naman si Carla sa sinabi ko.
Araw na naman ang pag-alis ko at 1 linggo na naman kaming hindi magkikita ng asawa ko. Magtatrabaho ako sa umaga at mag-aaral sa gabi. Kailangan ko magsikap para sa pamilya ko. Tuwing gabi ay magkausap kami ni Carla. Nasabi na rin niya sa akin na nagkita na sila ni Nano. Siya raw ang unang bumati dito na parang walang nangyari. Binati din daw siya nito at nakipagkwentuhan. Sa una ay naiilang daw siya, pero dahil mabait naman talaga si Nano ay nawala na rin yun sa isipan niya. Kinukumusta nga raw ako nito at sinabi daw niya na hinihintay ko siya nung linggo, ngunit hindi ito nagpakita. Nagpunta raw si Nano sa kapatid niya sa Bulacan at nagdala ng pera doon kaya nawala ito saglit. Naging normal na ulit ang lahat. Pumapasyal na ulit si Nano sa bahay. Pero minsan daw ay napapansin ni Carla na parang napapatitig sa kanya si Nano. At minsan ay nakikita niya na nakatingin to sa katawan niya. Binabaliwala na lang daw niya yun pero parang nakakaramdam daw siya ng hindi niya maintindihan. Naiisip mo ba na ini-imagine ka ni Nano? Parang ganun nga. Gusto mo naman? Hindi ko alam eh. Paano kung ganun na nga? Napaisip ako sa sinabi ng asawa ko. Pero hindi ako nagalit. Parang may naramdaman akong kakaiba. Baka pinagpapantasyan ka na ni Nano. Sa tingin mo ba ginagawa niya sa akin yon? Sa tingin ko, oo. Hindi ka nagagalit? Tanong niya. Hindi ako makaramdam ng galit. Mabait kasi sa atin si Nano eh. At kahit sa'yo, hindi naman ako nagagalit. Sabi ko. Alam ko kahit hindi mo sabihin sa akin, ay nakakaramdam ka ng kakaibang kiliti. Tama ba ako? Ay, hindi ko alam eh. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kahit ako hindi ko din alam. Hindi normal pero parang may side sa sarili ko na nagugustuhan ko. Parang ganun nararamdaman ko eh. Pareho tayo. Pag-uwi ko ulit ng Sabado ay nakita ko si Nano na nasa bahay. Nagkumustaan kami. Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Nagyaya siyang uminom, ngunit tumanggi ako. Sinabi ko sa kanya na bukas na lang dahil wala kaming pasok ng Lunes, kaya pwede akong maglasing. Pumayag naman to, kaya pagkatapos kumain ay nagpaalam na umuwi na. Nagligpit lang kami ng pinagkainan ni Carla at sabay ulit kaming naligo. Nagkwentuhan kami habang nasa banyo at naliligo. Kumusta naman si Nano? Tinititigan ka pa rin ba? Tanong ko kay Carla. Oo, madalas. Kapag nandito siya. Tingin ko, madalas ka na nung iniisip eh. Siguro nga. Nung minsan, napansin ko yung short niya. May nakaumbok. Ano naramdaman mo? Nadala ka ba? Oo eh. Nasa kalagitnaan na kami noon. At pansin ko na parang biglang ginanahan si Carla. May papagawa ko sa'yo. Ano yun? Gusto kong itry mo na imaginein si Nano ngayon habang inaangkin kita. Anong ibig mong sabihin? Pumikit ka at isipin mo na si Nano yung nagpapakasasa sa'yo ngayon. Hindi na nagsalita si Carla at pumikit ka agad. Sinunggaban ko naman ang labi niya at wala nang sinayang na sandali. Sa kalagitnaan, nabanggit pa ni Carla ang pangalan ni Nano na lalong nagpadala sa amin. Nakailan pa kami ni Carla ng gabing yun.
Nakikita ko na talagang ginaganahan si Carla habang iniisip si Nano. Napaisip ako bigla. Lalo na sigurong gaganahan ng misis ko kung si Nano na talaga ang nagpapakasawa sa kanya sa ibabaw ng kama. Habang nasa opisina ako ay iniisip ko kung paano ang gagawin ko para magawa ko ang plano ko. Napapansin ako ng boss ko na tahimik. Akala niya ay may problema ako. Tinawag niya ako at kinausap. Tinanong niya ako kung pera daw ba ang problema ko. Sinabi ko sa kanya na hindi. Wala naman akong problema. May mga plano lang talaga akong iniisip. Sinabi niya sa akin na kapag kailangan ko raw ng pera, ay magsabi lang daw ako. Tutulungan daw niya ako. Kinagabihan ay nag-chat sa akin si Carla. Sinabi ko sa kanya agad ang plano ko sa kanila ni Nano. May plano na pala ako sa inyo ni Nano. Ano yun? Yayayain ko siyang uminom sa linggo. Siguro naman hindi yun tatanggi. Hindi tayo iinom ng marami dahil hindi naman yun ang pakay natin. Sasabihin ko sa kanya na may sasabihin ka at mag-uusap kayo sa kwarto. Pagdating ko dyan sa Sabado, sasabihin ko kung anong gagawin mo. Okay. Sige. Excited ka na ba? Tanong ko. Oo naman. Pagkatapos ng klase ko ng Sabado, ay agad akong bumiyahe pa uwi. Pagkarating ko sa bahay ay napansin ko ang ilang gamit sa may sala. Tinanong ko si Carla kung saan galing ang mga yun. Bakit ang daming mga gamit dito? Kay Nano yan. Bakit nandito? Tanong ko. Sa atin na lang daw eh. Naisip na lang daw niya na ibigay sa atin kaysa ibenta niya. Ibang klase talaga si Nano. Sayang nga eh. Dahil aalis na siya. Nangihinayang na sabi ng misis ko. Nagpasalamat nga ako. Sinabi ko na lang sa kanya na pagdating mo ay babawi tayo sa kanya. Alam kong ibig mong sabihin dyan. Nasabi ko. Totoo naman yung sinabi ko, diba? Kinabukasan ay pinuntahan ko si Nano. Nakita ko siya na nakaupo sa labas ng bahay niya at nagkakape. Pare, hindi ka yata nagtinda ngayon ah. Hindi na, buhat ng 1 linggo. Hinabilin ko na yung mga gamit ko dun sa katabi kong pwesto. Sinabi ko na hindi na ako magtitinda at uuwi na ako ng probinsya. Ganun ba? Siya nga pala. Tara dun sa bahay mamaya ah. Magkwentuhan tayo ulit habang nagiinom. Huwag ka nang tumanggi. Total, naalis ka na rin naman eh. O sige, para naman maalis din yung lungkot ko. Pupunta ako dun mamaya. Okay, sige ah. Hintayin kita. Umuwi na ako. Sinabi ko kay Carla na pumayag na si Nano na makipag-inuman. Nagpunta ako sa palengke at bumili ng mga lulutuin. Pagbalik ko ay kinausap ko muna si Carla kung ano ang gagawin niya. Ito yung gagawin mo mamaya ha. Kapag malapit nang maubos yung 1 bote na iniinom namin ni Nano, maligo ka na. Pagkatapos, dumiretso ka na sa kwarto. Magsuot ka ng maiksi. Yung pantulog mo na pink. Tapos, pag alam ko na okay ka na, sasabihin ko na kay Nano na may sasabihin ka sa kanya. Sasamahan ko siyang pumasok sa kwarto. Tapos iiwan ko kayo. Umupo ka sa gilid ng kama. Gagawa ako ng buta sa kwarto natin para makita ko kayo. Kapag nasa kwarto na kayo, sabihan mo siya na maupo malapit sa'yo. Tapos, ikwento mo sa kanya yung nangyari sa inyo na alam mong nakita niya na yan. Ikaw na bahala sa iba, kaya mo na yan. Sige, ako nang bahala.
Gumawa ako ng maliit na siwang sa kabilang parte ng kwarto namin. Malit lang, eksakto lang para makita ko ang gagawin nila. Pagkatapos ay tinulungan ko na si Carla sa paglaluto. Dumating si Nano bandang 3:00 na ng hapon. May dalang lechon manok. Pulutan daw namin. Inihain na namin ni Carla ang pulutan at nagbukas na ako ng 1 litrong alak. Inumpisahan ko ang pagkukwento at nagpasalamat ako kay Nano sa mga binigay niya sa amin. Ako lang ang nagkukwento. Napapansin ko na tumatahimik si Nano kapag hindi ako nagsasalita. Iniiba ko ang usapan para hindi mapunta sa problema niya ang pag-uusapan namin. Binabagalan ko lang din ang tagay para hindi agad siya malasing. Noong nangangalahati na ang alak namin ay kinantatan ko na si Carla. Hudyat na yon nang pinag-usapan namin. Nagpaalam si Carla sa amin na maliligo dahil naiinitan na raw siya. Tuloy lang kami ni Nano sa pag-inom at ako naman ay tuloy din sa pagkukwento. Maya-maya ay lumabas na si Carla sa banyo nang nakatapis ng tuwalya. Nakita ko na sinulyapan siya ni Nano. Dumiretso si Missy sa kwarto namin. Naghintay pa ako ng ilan pang minuto bago ko sinabi kay Nano ang napag-usapan namin ni Carla. May gusto raw sabihin sa'yo si Carla. Ano daw yun? Hindi ko alam eh. Tara, samahan kita. Tumayo kami ni Nano. Sinabi ko sa kanya na sa kwarto sila mag-uusap. Tumatanggi si Nano at sa sala na lang daw, pero sinabi ko na lang sa kanya na pumayag na siya dahil saglit lang naman. Napapayag ko rin naman siya. Pagbukas namin ng pinto ay nakita namin si Carla na nakaupo sa gilid ng kama. Napaka-sexy niya sa suot niya. Pati ako ay napawaw. Pinapasok ko na si Nano. Pagkatapos ay sinabihan ko sila na isasara ko na ang pinto para makapag-usap na silang dalawa. Pagkasara ko ay agad akong pumwesto sa ginawa kong siwang. Nakita ko si Nano na nakatayo pa rin malapit sa pinto. Niyayaya ito ni Carla na tumabi sa kanya. Halika dito Nano sa tabi ko. Umupo ka dito. Lumapit naman si Nano ay tumabi sa misis ko. May gusto akong sabihin at itanong sa'yo. Ano yun Carla? Gusto kong maging tapat ka sa sagot mo ha? Oo naman. Kailan ka pa nagsimulang matakam sa akin? Nakita kong nagulat si Nano sa tanong na yun ni Carla. Sagutin mo ng totoo ha? Nagsimula yun nung nilalagay mo yung mga dala ko sa ref. Sabi ko na nga ba eh. Nakita mo nun no? Pasensya ka na Carla ha. Hindi ko naman yung sinasadya. Nagulat din ako nun. Inakbayan ni Carla si Nano. Okay lang yun. Nangyari na eh. Kasalanan ko rin. Kasi nawala sa isip ko. Nakita ko na tumatama ang mukha ni Nano sa inaharap ni Carla. Nagkatinginan sila. Bigla na lang nagdikit ang mga labi nilang dalawa. Nagpalitan. Maalab. Parang hindi na sila humihinga. Kinalas ni Nano ang suot ng misis ko. At bumungad sa kanya ang ganda ng katawan ng misis ko. Maya-maya, ibinabara rin ni Nano ang suot niyang short sa harapan ng misis ko. Nagulat at napakagatlabi na lang si Carla sa nabungaran. Napangisi ako. Kahit pala unano si Nano, ay nabiyayaan naman to sa kama. Lumapit si Carla at lumuhod kay Nano. Ang kaninang malungkot na mukha ni Nano ay napalitan ng kakaibang kasiyahan. Hindi nagtagal, tuluyang napadpad ang dalawa sa kama. Kusang ibinukas ng misis ko ang binti niya para kay Nano.
At sa puntong yun, ay tuluyang naisuko ni Mrs. ang sarili niya kay Nano. Totoo na nabiyayaan si Nano, hindi akma sa katulad niyang Unano. Napagmasdan ko ang misis ko, kung paano nabaliw ito at nawala sa katinuan sa tindi ng tinatamasa. Hindi siguro niya akalain na mapapaligaya siya ni Nano kahit ganun siya kapandak. Ilang minuto pa ang lumipas, parehas nakarating sa rurok ang dalawa. Ako man ay sumabay din sa dalawa. Bagong karanasan sa amin ang gabing yun. Iba ang epekto sa akin ng mga pangyayari. Nag-enjoy din ako. Tiningnan ko ulit sila. Nakahiga si Nano at nakayakap naman si Carla. Siguradong hindi pa sila kontento. Nagpapahinga lang sila. Pinuntaan ko ang anak ko. Nakatulog na pala sa panunood. Kumuha ako ng panglatag at tabi na kaming natulog. Pagkagising ko ay may araw na. Bumangon ako at tinignan sila. Wala na si Nano sa tabi ni Carla. Baka umalis na. Maya-maya ay narinig kong bumukas ang pinto ng silid namin. Nakangiti si Carla paglabas niya. Ipagtitimpla daw niya muna ako ng kape bago siya maligo. Habang naliligo si Carla, ay nasasabik naman ako sa ikukwento niya. Nasaksihan ko naman ang nangyari, pero gusto ko pa rin na magkwento siya. Paglabas niya sa CR, ay agad siyang nagbihis at umupo sa mesa. Ako naman ang nagtimpla ng kape niya. Ano, okay ba? Akala ko ba tiningnan mo kami? Oh, hindi mo ba nakita kung nagustuhan ko? Nakita ko pero gusto ko pa rin manggaling sa'yo, no? Sobra. Hindi ko nga maipaliwanag. Nakatulog lang ako nung umalis siya. Totoo? Nakailan kayo? Hindi ko nga mabilang eh. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, kakaiba siya. Kaya palang ganda-ganda ng ngiti mo ha? Maganda ang naging araw namin noon. Hinihintay ko si Nano na bumalik at makikipagkwentuhan sana ako, pero hindi siya bumalik. Sinabi ni Nano kay Carla na sa Martes na pala siya aalis. Hindi na raw niya sinasabi sa akin para daw pag umalis siya ay wala nang makakaalam pa. Ayaw niya raw kasi kaming makita habang umaalis siya dahil malulungkot siya. Iti-text na lang daw ako ni Nano. Pagpasok ko ng Lunes ay may pinagawa sa akin ng boss ko. Hindi ko naman trabaho, pero ang sabi niya ay pag-aralan ko na raw. Kaya naman naging busy ako ng buong araw. Pagkatapos ng klase ko ay tumawag ulit si Carla. Nagpunta daw doon si Nano. Nagpunta dito si Nano kanina lang. Sinabi niya sa akin na madaling araw daw siya aalis bukas para tahimik. Hindi pa siya nagte-text sa akin, sabi ko. Baka mamaya pa. Gusto ko pa naman sana siyang makakwentuhan tungkol sa nangyari sa inyo eh. Umisa pa ba kayo? Oo. Grabe, kakaiba pala talaga ang Unano na yun. Naging mabait at totoo siya sa atin. Kaya okay lang yung ginawa natin. Oo naman. At hindi naman ako nagsisisi dahil alam ko na napasaya ko rin siya. O sige, hintayin ko na lang na mag-text siya sa akin mamaya. Natapos ang pag-uusap namin ni Carla ng gabing yun. Bukas ay wala na si Nano. Mawawala na ang isang taong pinagkakatiwalaan ko. Pero sa isip ko na lang, ay may iniwan naman siya sa aming mag-asawa na isang experience na hindi namin makakalimutan. Naming tatlo, hindi namin makakalimutan ang tagpong yon. Hanggang dito na lang po ang ating story. Salamat sa mga nakinig.